Hapon, sa mga nagtatanong, Father, saan na kayo assign ngayon? Wala. Nagtatanong po ang mga tao. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi po ni Father Jeff ay kadarating lang. Nagkaroon kami ng pilgrimage or spiritual journey, steps ni St. Paul sa Turkey and Greece. Pinuntahan po namin yung lahat ng pinuntahan ni St. Paul. Wala naman po kami nakita doon kung hindi ruins. Anong ruins? Yung building na sira na. Puro column na lang. Sabi ko tuloy, tingnan mo nga naman, dito sa Kristong Hari, ang daming nagsisimba. Nagpapagawa ng simbahan. Hindi kasya nakatayo, no? Pero sa ibang bansa, ang lalaki ng simbahan, walang laman. Papalad pa rin po tayo sa gitna ng ating kahirapan ay napapalapit tayo sa Diyos. Yun po ang blessing minsan ng may pangangailangan. Napapalapit sa Diyos. Pag napalapit sa Diyos, may pag-asang gumanda ang buhay. So, ako po ngayon ay nasa Mindoro. Yun po ang aking assignment. Dahil nga po sa ministry ito ng healing, naiimbita, tulad dito, para maibahagi ang gift na ito. Sa akin pong assignment ngayon ay Episcopal Vicar ng mga mangyan. Dahil siguro pag nalaman yung Mindoro ay di mga mangyan. Akala ko nung ako'y bata, ang mga mangyan may buntot. Wala kang pala ito, mangyan ito. Yan. Anyway, gusto kong makilala ang mga mangyan. Dahil yan ay ating mga katutubo. Sila ang mga anak ng tao. Dahil nga po ako'y assign, pinagkalooban ako ng Diyos naman na makakilala ng isang mangyan. Pumunta ako ng isang buwan sa Mindoro, may isang mangyan na pinayuhan na sa seminaryo muna tumira under our custody. Dahil yung kasamahan niya ay pinatay. Siya ang witness. Yan. Nakita niya, nanganganib ang kanyang buhay. So sa pakikipag-usap ko sa kanya, dahil takot na takot siya, sabi nga ng obispo namin, sige, pinyagan mo na yan. Sabi ko, baka naman po, ayaw. Nakipagkwentuhan mo na ako. Alam nyo, may na-discover ako sa ating mga katutubo. Ang mga mangyan, takot makipag-away at magalit. Hindi katulad natin, mga nandito sa lupa, patag, dito sa, ang tawag nila yung kabiasnan, o sa kapatagan. Silang mga nasa bundok, unang iniiwasan nila ang magalit. Bakit? Dahil para sa kanila, pag sila'y nagalit, automatic, sila'y magkakasakay. Ayaw nilang nagagalit dahil takot na takot silang magkasakit. You know what? It makes so much sense. Makalbuluhan yun. Ang taong galit, mga kapatid, nagliliyab yung dibdib, yung loob, hindi magkaintindihan, kumukulo ang dugo, lahat ng sistema, kaya nagkakaroon ng high blood, arthritis, diabetes, ulcer, nasakit ang ulo, nagkaka-migraine, nagkakasakit ang puso, na-stroke, dahil yan sa galit. Tanungin ko kayo, takot ba kayong magalit? O kayo'y tuwang-tuwang nagkagalit? Alam mo, minsan, tayo natutuwa yung mga bata, ginagalit natin agad eh. Pagka
Ginagalit natin, pinaiiyak. Ay, ang Christian, galitin natin. Alam mo mga mangyan, alam mo nung nalaman ko yun, sabi ko, my God, ang ating palang mga katutubo, they are considered in the whole world the most loving and peaceful people in the world. Dahil takot silang magalit. Yun ang iniiwasan nila. Sabi ko, kaya tayo, dahil nga kayo dito sa healing ministry, ayaw niyong magkasakit, huwag kayong magalit. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ano ba ang kanilang isang kinakatakutan? Ayaw ng mga mangyan na makipag-away. Bakit? Naku, malalim din ito. Para sa kanila, the moment na sila'y makipag-away, ito na ang simula ng kanilang kamatayan. Kaya ang ginagawa nila, paakyat sila ng pakaakyat sa bundok. Bakit? Ayaw nilang may kaaway. Dahil ang pananaw nila, ang kanilang pangunawa, mamamatay na sila pag may kaaway sila. Alam mo, sabi ko, ang lalim nito And it makes so much sense. Kasi, ang away, yan ay dala ng galit. Yung tinding galit, ang kalalabsan away. Yan ako ang simula ng kamatayan. Eto na. Dahil nga na-witness niya, nakita niya yung pumatay sa kanyang kasamahan. Sabi ko, magsimba tayo para mapatawad mo. Sabi niya, Father, napatawad ko na. Wala sa akin ang galit. Ang nasa akin po ay takot. Sabi ka, magsimba tayo para mawala yung takot. Alam mo, sabi niya sa akin, Father, nakakatakot sa simbahan niyo. Bakit? Nagaroon ang pumatay laging nasa simbahan. Palakpakan natin ang Diyos. Alam mo, nakakahiya. Kaya nung sabi ni Bishop na binyagan natin, sabi ko, baka mapasama pa. Dahil napasama sa atin. Alam mo, tamang-tama ang sabi ni St. Paul. Hirap na hirap tayo gumawa ng mabuti. Minsan po nagbigay ako ng retreat. Hindi ko makakalimutan ito. Diyan sa may Makati. Okay na dyan. May nag-request sa akin. Father, pwede po bang maisama sa retreat ang aming driver at mga kasamahan sa bahay, yung mga katulong? Sabi ko, sige. Dito kayo upo, ang mga driver dito at saka mga katulong. O di na, isang ang pagkadaming patay. Anyway, ang aking retreat ay tungkol sa mabuting samahan. To make the story short, pagkatapos ng retreat ko, akapan, iyakan, yakapan. Pahingi ng tawad. Ako po'y natapos na ng retreat, natapos na ng misa, ako'y nag-short na. Naglagay na ako ng baseball hat, dala-dala ko ng tennis bag, maglalaro na po ako ng tennis. Yun ako ang aking pang-anuwain. Para ako'y recharge na uli, maglaro ng tennis, matapos magdasal. Anyway, nung sakay ako sa elevator, may galit na babae. Ang sabi, Pedro, nasaan ka na? Tinetext kita, tinatawagan kita, hindi ka nasagot. Pag nakita kita, papatayin kita. Sabi ko, Ma'am, huwag naman po. Nakakilala ako. Ay, Father Suarez, ikaw pala. Di ba kayo, Ma'am, yung nasa retreat kanina? Iyak, nahingi ng tawa. 5 minuto lamang ang nakakalimutan.
malakas. Gusto nang pumatay sa dali. Minsan ganyan tayo. Mga kapatid, ang sabi ni St. Paul, yung laman, yung makasalanan, nasa pagkatao natin ang paglalabanan natin. Kaya nga po, siguro minsan, ginagamit ng Diyos ang pagkakasakit. Minsan kaya tayo nagkakasakit. Para ano? May ma-realize, matuto sa buhay. Para magbait at magsisi. Alam mo, gusto ng Diyos, naniniwala ako, na tayo lahat maging masaya. Napakasaya po ng buhay na walang kaaway. Pero sabihin niyo naman, kahapon, ako'y nag-misa. Ay alam ko naman ang sitwasyon ng aking pamilya. Alam ko ang aking auntie, simba ng simba. Pagpalit ng bahay, 10 taon na yung hindi nag-iimig ka ng kanyang biyanan. Ganyan ang kolektor ng simbahan. Kulit yan ang taga-bilang. Pagkatapos pagkakain na kami, wala yan ikinuwento. Kung di yung kanyang manugang, hindi niya makasundo, hindi niya iniimigan, 10 taon na, at ang sabi, hindi ko yan matatanggap. Sinahabi ako mag-miss-missa, ang sabi niya, Father, ako ang tinatamaan. Parang ako kinakausap mo. Pero alam mo, sabi niya, pero hindi ko magawang kausapin dahil masama talaga ang ugali. Maitim ang ginagin. May kahinaan talaga tayong tao. Na yan po ay hihingi tayo ng Diyos. Sabi nga ni Lola ni Dora sa Alda, sa tamang panahon yan. Alala kayo ba? Kasi nagpunta ako sa Turkey, meron ako internet. Pastor Jeff told me, sinabi niya, have you heard of Yaya Dab? Sabi ko, no. Ay naku, nahuhuli ka. Ako nanunood tuwing tatali. Sabi ko, mabuti ka pasok ay check. Chinek ko. Kasi pagka nagpabiyahe kami, meron namang internet, meron namang iPhone. So, pinanood sa internet the whole day. Ini-record ko yung kanilang first date, yung kanilang mga first meeting, sabi yung kanilang family. Anyway, tamang panahon. Sabi ni Lola ni Dora, okay, may tama rin naman. Be patient to yourself. Yan. True love waits. Ang tunay na pagmamahal nakakapaghintay. Kayo namang mga may sakit, huwag kayong maiinip. Dahil pagka kayo'y nainip, lalo kayong mamamatay ng maaga. Aba, sige. Hindi natin kayang pilitin ang sitwasyon. Tanggapin natin. Habang naman naghihintay, kasi ang naiinip, yan ay nagagalit, naiinis. Nagre-revolusyon ang utak ninyo, ang isip nyo, ang dugo nyo, nagre-revolusyon. Lalong hindi normal ang sitwasyon ng pagkatao nyo. Anong ginagawa habang naghihintay, hinahawakan ng rosaryo? O divine mercy? O kung hindi naman, mag-mantra na kayo, kung ano, patawarin mo ko, patawarin mo ko, patawarin mo ko, patawarin mo ko. O kaya nga, tatapos kang patawarin mo siya, patawarin mo siya. Ganun lang. Alam mo, ganyan lang ako magdasal. Simple. Isang salita lamang, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Yan, ganyan na lang. Mga kapatid, ang sarap mabuhay. Amen? Dahil magagalingin tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos.
huwag na kayong magalit, huwag na kayong mainis, huwag na kayong makipag-away. Nung isang linggo, nung isang buwan, okay nandito, yung babaeng mamamatay na daw siya, hindi ko makakalimutan kasi nasa harapan, parang ganito ang sitwasyon. Parang nakatirik ang mata. Akala ko na mauuhaw. Binigyan ko ng tubig. Abay, ininom! Matapos sa ininom, Father! Kaya simula nung pagpalabas ko, padugtog ng tubig. Father, tubig pa. O sige. Pananampalataya ninyo ang magpapagaling. Amen? Kaya manampalataya tayo sa Diyos. At ang pananampalatayang yan, ang magpapahaba ng PC natin para tayo ay hindi mainip. Huwag din kayong magdududa. Huwag kayong magdududa. Hayaan nyo na lang. Ako, Father, hindi ko yan mapapagkatiwalaan. Hindi mag-ingat ka na lang. Pero huwag kayong magdududa. Ako nag-iingat na lang. Sa akin, napakaraming umutang. Diyos ko, Panginoon. Kaya minsan, hindi na ako nagdadala ng pera. Para pagka sinabi ko, wala akong pera, wala talaga. Kaya ang dala-dala ko, card na lang. Yan. Ganyan lang. Mga hold-upper, nagpunta ko kanina sa Quiapo. Nagdasal ako. Ang sarap magdasal talaga. Tapos ako yung nagdadasal. Ako sabi, may bumulong sa akin, Father, ang wallet mo. Masira tuloy yung pagdadasal ko. Isa pa. Mag-iingat. Bakit? Talagang kailangan mag-ingat. Kung nag-iingat na kayo, nananakawan pa kayo, hindi nyo na problema yan. Amen? Kaya mga kapatid, tayo ay laging magdadasal. Huwag kayong mapapagod at mananawang magdasal. Dahil yun lamang ang pamamaraan para talunin natin yung ating kahinaan. Dahil may kahinaan talaga tayo. Kahit kayo matin dito, ipaiyak-iyak pa kayo, nahil pa kayo. Tiyak, magkakasala rin kayo. Sasabihin nyo, kasi Father, ang daming tukso. May talagang maraming tukso. Kaya naman ang Panginoon, ito na, sasabihin ko, ang Panginoon hindi napapagod magpatawad sa tao. Kaya naman tayo, huwag din sana tayong mapagod na humingi ng tawad sa Diyos. Dahil siya hindi napapagod. Tayo ang napapagod. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mayabang. Lahat naman tayo makasalanan, walang may pagmamalaki kahit sino. Sa aming pilgrimage. Ako marami nang umpisal, mga taga-Amerika ito eh. Karamihan sa kanila na nangumpisal bago ikasal. Siguro mga 50 years, 40 years, nakakalimutan ng lahat ang kasalanan. Ay, mabuti ka pa, nakalimutan naman ang ang Diyos nakalimutan na rin yan. Ano ang hindi nakalimutan ng Diyos? Yung hindi mo nakakalimutan. Kaya kailangan mga kapatid, matuto tayong makalimot sa mga masamang nangyari sa buhay natin. Sabihin na, when God forgives, He forgets. Mayroong istorya yan. Doon sa paralemonyal, si Jesus, doon nakaganon, Sacred Heart. 300 years ago, wala pang ganyang image ng Sacred Heart of Christ the King na may nakalabas na puso. Nag-appear siya sa isang madre. Ang pangalan ng madre ay Mary Alacoque. Sabi ni Jesus, Mary, ipagpagawa mo ko ng chapel
in honor of my heart. Pagawa ko ng kapilya para ang puso ko ay kanilang makilala. Sabi ng madre, naku, hindi maniniwala sa akin ang obispo. Ito nga, pumunta ang madre sa obispo. Hindi nga naniwala. Ang sabi ng obispo, sige, maniniwala lamang ako kung sasabihin mo dyan kay Jesus kung ano ang kasalanan huli kong ikinumpisan. Sabi ng madre, yun lang pala. Ay, tatanong ko kay Jesus. Bumalik siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, papayagan daw ako ng obispo. Napagawa ko sila ng chapel. Pero sabihin mo sa akin kung ano raw ang huling kasalanan niya ikinumpisan. Alam mo sabi ni Jesus, sabihin mo sa obispo mo, nakalimutan ko na. Lito ang madre. Sabi niya, tiyak, hindi na maniniwala ito. Obispo ito. Kaya di ko malik ang madre. Dahil ang sabi, okay, papayagan lang kita ng panuwanan ng kapilya, simbahan in honor of my secretary. Di bumalik ko, ano sabi ni Jesus mo? Alam mo, sabi ng madre, Bisya, ang sabi ni Jesus, nakalimutan niya na raw. Napaiyak ang pare, ang obispo. Ang sabi niya, sige, ipagawa mo ang chapel. Yan po ang katotohanan. Kaya si St. Paul, malinaw na sinasabi niya, ako'y makasalanan, ako'y mahina. Kahit gustong gawin ko ang mabuti, ang nagagawa ko ay tama. Pero ang Diyos sobrang mapagpatawad, sobrang mapagmahal. Kaya tayong lahat dito. Kaya kanina sa umpisa ng misa, ano ang sinabi ko sa inyo? Yumuko kayo. Samantalahin natin ang sandali ito and ask for forgiveness. Napakahalaga niyan. Because once we ask for forgiveness, all our sins will be forgiven. Kaya tayo mga kapatid ay pwede nang magdiwang at makatanggap ng pagpapagaling sa hapong ito dahil pinatawad na tayo ng Diyos at nakalimutan niya na ang mga kasalanan. Yan! Ang sarap na ng pakiramdam! Ihiling na tayo sa banal na spirito na dumaloy sa ating pagkatao ang kanyang espiritu ng pagpapagaling. Close your eyes, bow your heads, and open your hands. Padaluyin natin sa katawan natin ang espiritu ni Kristo na sa gitna ng ating pagiging makasalanan, pinatawad niya tayo at tinawag sa sandaling ito. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power.
tinawag mo ang mga taong ito na nandito ngayon upang makatanggap ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Padaluyin mo sa kanilang mga kamay mismo ang iyong kapangyarihang magpagaling at magpatawad. That's their head. Puhin mo kanilang ulo, Panginoon, ng mga may migraine, may tumor, masakit ang ulo, kanilang mata, may glaucoma, may cataract, ang kanilang ilong, di makahinga, may sinus, may polyps, ang kanilang tenga, may umuugong, may vertigo, may tinnitus, may epilepsy. Lord, marami dito may cancer. May taning na ang buhay, hindi makalakad, na-sprain, masakit ang tuhod, likod, batok, na-aksidente, di may taas ang kamay. Lord, bless them right now. Yung mga may cyst sa dibdib, marami dito, Panginoon, may breast cancer, lung cancer, pancreatic cancer, cervical cancer, prostate cancer, yung mga hindi makahinga, may emphysema, may asthma, may sakit sa balat, may bukol, may cyst, may kidney problems, may dialysis, may diabetes, nalalagas ang buhok. Lord, bless them right now. Yung mga may depression, mga may galit sa dibdib, may gout, may rhinitis, endometriosis. Lord, bless them right now. Mga hindi magkaanak, maraming galit sa dibdib, may ulcer, masakit ang tiyan, may dengue, may UTI, hindi makatayo, hindi makalakad. Bless them right now. Isa-isa. So we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga wala dito, dala namin ang litrato, mahal namin sa buhay, nasa ospital, mga humihingi ng dasal. Ganon din ang aming Santo Papa, ang aming mga obispo, Antonio Pala, Antonio Tobias, si Father Roland, lahat ng mga missionaries of Mary, Mother of the Poor, mga prayer warriors, mga volunteer, mga seminarista, madre, at mga religyoso. Maniwala po kami na kami inyong pagpapalain, patatawarin sa mga kasalanan, at pagbibigyan sa aming mga kahilingan, sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tataako tayo sa pangalawang bahagi, ang